Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Emilio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bataan. Minsan ang kapansanan ng tao ang nagiging hadlang upang makamit ang kanilang pangarap. Ngunit para sa tampok nating karakter, hindi naging sagabal ang kalagayan upang magtagumpay sa mga mithiin. Ito ang naging karanasan ng ating tagapagpadala. Isinilang si Emilio sa pamilyang nakakaangat sa buhay. Kaya walang masyadong pinoproblema ang binata dahil lahat ng mga pangangailangan ibinibigay na ng mga magulang. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng direksyon ang kanyang buhay. Nakasanda lamang sa mga magulang, nakatatak na sa isipan na may mamanahin. Alam niya na magiging masagana ang buhay sa hinaharap. Kaya naman wala na itong pinoproblema. Ngunit sa kabila ng karangyaan, palaging pinapayuhan ng ama ang binata. Tandaan mo anak, hindi sa lahat ng oras ay ganito ang magiging buhay mo. Sa ngayon, oo, nakukuha mo ang lahat ng gusto mo. Pero tandaan mo, darating ang panahon na mawawala ang lahat ng ito at mangangapa ka sa buhay. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo na matuto kang mangarap. Planuhin mong maigi ang buhay mo at magsikap. Nang sa ganon hindi ka pulutin sa kangkungan. Wika ni Tatay Johnny. Naku tay, hindi po mangyayari yung sinasabi niyo. Kaya ko pong pangalagaan ang mga maiiwan nyo ni nanay balang araw. At yun lang, sapat na para mabuhay ako. Tugon ni Emilio. Ito ang kadalasang tugon ng binata sa ama sa tuwing pinapangaralan. Hindi nito nakukuha ang punto ni Mang Johnny. Kaya napapabuntong hininga na lamang ito at nakakaramdam ng awa sa anak. Pinag-usapan din ng mag-asawa ang gagawin sa binata para mapagtanto nito ang sinasabi ng mga magulang. Hanggang sa napagpasyahan ng dalawa na ipadala ito sa probinsya. Total tapos na din naman ito sa pag-aaral at wala nang gagawin sa Maynila kundi ang manatili sa kanilang tahanan. Emilio, maghanda ka ng mga gamit mo. At bukas na bukas, luluwas ka sa Bataan. Kailangan ng magbamasid sa ipinapagawa nating sangay doon. Huwag kang mag-alala dahil may matutuluyan ka naman sa lugar. Naroon ang mga tiyuhin mo at medyo malapit din sa bayan. Kaya makakabili ka ng mga gusto mo. Wika ni Tatay Johnny. Bakit hindi na lang kayo ni nanay ang lumuwas doon? Alam niyo naman na hindi ako sanay sa probinsya eh. Tugon ni Emilio. Marami kaming inaatupag dito sa Maynila. Kaya nga ikaw yung ipapadala namin doon eh. Dahil hindi na namin maaatupag ang mga negosyo natin. Isa pa, hindi ba't gusto mong ipagpatuloy ang sinimulan namin ng nanay mo? Ito na ang pagkakataon para mapag-aralan mo ang lahat. Simula sa paggawa ng gusali hanggang sa pagsisimula ng ating negosyo. Pero tay, bakit naman sobrang biglaan? Nagkaroon ng problema yung tauhan natin doon. Walang papalit sa kanya sa pangangasiwa sa lugar. Kaya ikaw, bilang anak namin at magiging may-ari balang araw, ang naisip naming ipadala. Ay nako, o sige na nga tay, papasok na ako sa kwarto.
Mag-aayos na ako ng mga gamit. Pag-uusap ng mag-ama. Kinabukasan maagang inihatid ni Mang Johnny ang binata sa estasyon ng bus, papuntang Bataan. Noong una, ayaw pang sumakay ng binata dahil may sasakyan naman sila at hindi ito sanay makisalamuha sa ibang pasahero. Huwag ka nang magreklamo. Hindi ako pwedeng maghatid dahil may kailangan pa akong gawin sa opisina. Sige na, sumakay ka na, Emilio. Pagdating mo roon, may susundo naman sa'yo. Wika ng ama. Wala nang nagawa ang binata kundi ang sumunod. Dahil nakikita na nito sa mukha ng ama ang galit. Habang nasa biyahe, pinili ni Emilio na matulog. 4 na oras din bago makarating sa lugar. Ginising na lamang ito ng konduktor nang naroon na sila sa terminal. Bumaba ang binata ng bus at kagaya ng sinabi ng ama, sinundo ito ng isang lalaki. Kayo po ba yung anak ni Sir Johnny? Ako po si Roman, isa sa mga tauhan ninyo. Wika ng lalaking nagpakilalang Roman. Ganun ba? O siya, dalhin mo na itong mga gamit ko sa sasakyan. Wala tayong sasakyan dahil malapit lang naman dito yung lugar kung saan pinapatayo ng tatay mo yung bago niyong sangay. Wika ni Roman. Halatang aburido na si Emilio sa mga nangyayari, ngunit pilit pa din itong kumakalma. Maglalakad. Una pinasakay na ako ni tatay sa pampasaherong bus. Tapos paglalaka rin ako. Ano kaya yung susunod? Tanong ng binata. Hindi naman ito pinansin ni Roman. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa ginagawang gusali. Isa ito sa mga sangay ng kumpanya ng ama. May 4 na palapag at halos patapos na. Ito na po yung gusaling pinapagawa ng tatay nyo. Mga ilang buwan na lang, matatapos na din ito. Ilang maliliit na detalye at pintura na lang naman ang kulang. Wika ni Roman. Gano'n naman pala. Ano pang ginagawa ko rito? Alam nyo naman na pala yung gagawin. Tanong ni Emilio. Bahagyang nainsulto si Roman sa sinabi ng binata. Kaya naman sumagot ito. Pasensya na po pero ang tatay nyo ang nag-utos na magpunta kayo rito. Kaya wag ako yung pagalitan ninyo. Sa banda doon yung tutuluyan mong bahay. Wika ni Roman. Sabay turo sa isang bahay na gawa sa kahoy at nipa ang bubong. Napakamot ng ulo ang binata dahil sa sunod-sunod na kamalasang nagaganap. Ay nako, kapag minamalas ka nga naman hindi na lang sana ako pumayag Wika ni Emilio. Naglakad ang binata papunta sa lumang bahay at saktong kakatok na sana sa pinto nang bigla itong magbukas. Hindi nakapagsalita si Emilio dahil ang taong yun, isang kuba na may suot na medalyon at may nakataling panyo sa ulo. Sandaling nagkatitigan ng dalawa at kagad na ding umalis ang kuba. Maya-maya ay may isang matandang babae naman ang lumabas. Magandang hapon. Ikaw ba ang anak ni Sir Johnny? Halika, tumuloy po kayo. Wika na matandang babae. Magandang hapon din po. Sino po ba yung kuba na yon? Tanong ni Emilio. Si Onat. Pamangkin ko. Naghahatid na mga gulay mula sa bundok. Kumusta naman po ang biyahe mo, sir? Emilio na lang po.
Ikinagagala kitang makilala, Emilio. Ako nga pala si Tiray. Pwede mo kong tawagin na Aling Tiray. Maraming salamat po, Aling Tiray. San po ba ang kwarto ko? Sumakit po kasi bigla yung ulo ko eh. Gusto ko muna sanang magpahinga. Ganun ba? Naroon sa itaas. Halika't sasamahan na kita. Teka, nasa na pala si Roman? Hindi ba kayo magkasama? Iniwan ako eh. Itinuro lang tong bahay. Tapos hindi ko alam kung saan pumunta. Nako, pagpasensyahan mo na yung taong yon ha. Masyado kasi siyang abala sa mga gawain. Dito po ang kwarto ninyo. Ipapagising na lamang kita mamaya para maghapunan ha. Nako, wag na po manang. Magpapahinga na lang muna ako. Bukas na lang siguro ako kakain. Ikaw ang bahala. Basta pag nagutom po kayo, nasa baba lamang ako. Sige, maiwan na muna kita, Sir Emilio ha. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay umalis din ang matanda. Dali-dali namang pumasok ng silid si Emilio at diretsyong nahiga sa kama. Ilang sandali lang ay nakatulog na ito. Kinabukasan, maagang nagising dahil sa ingay ng mga nagkakahulang aso at tilaok na manok. Sumilip sa bintana sa Emilio at nakita si Roman. Kausap nito ang mga tauhan ng ama. Bumaba ang binata upang puntahan si Roman. Ngunit hinarang ito ni Aling Tiray. Magandang umaga, Sir Emilio. Mag-agahan na po muna kayo. Nakapagluto na ako. Gusto po ba ninyo ng kape? Wika na matanda. Sige po manang, kape na lang siguro. Hindi ako kumakain ng agahan eh. Sandali lang po, pupuntahan ko muna si Roman. Tugon ni Emilio. Naku sir, hayaan nyo na muna sila. Kinakausap niya yung mga tauhan. Dahil nagbabalak ng umalis yung mga yan. Po, hindi pa naman tapos yung trabaho ah. Sandali nga, at ako ang kakausap sa kanila. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na napigilan ni Aling Tiray ang binata. Dali-dali itong naglakad papunta sa kinaroroonan ni Roman. Magandang umaga, Roman. Anong nangyayari dito? Dinig ko kay Aling Tiray. Nagbabalak umalis sa mga tao. Tanong ni Emilio. Magandang umaga ho, sir. Mabuti naman at nandito na kayo. Opo, tama ang sinabi nyo. Nagbabalak nga silang umalis. Pwede ko bang malaman kung ano ang dahilan? Hindi daw sapat yung sweldong natatanggap nila eh. Patapos na yung trabaho. Wala pa din silang natatanggap na sahod. Teka. Hindi ba't nakakontrata kayo? Bakit kayo aalis? Hindi ba dapat ang kontraktor nyo ang kinakausap namin? Nasaan ang namamahala sa inyo? Diretsahang tanong ng binata. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang makasagot. Hinila ni Emilio si Roman sa isang sulok at dito kinausap. Hindi ko mapipigilan yung mga taong yan, sir. Wala akong magagawa dahil hindi na sila nasasahuran ng sapat. Kaya kong gawa ng paraan yan. Mapatapos lang yung gawain. Kausapin mo sila. Ako nang bahalang magbayad ng mga araw nilang gugugulin sa pagtatrabaho. At habang ginagawa ko yon, hanapin mo ang kontraktor at iharap mo sa akin. Wika ni Emilio. Sinunod ni Roman ang sinabi ng binata. Sa kabila ng malawan tamad na ugali ni Emilio, may malambot itong puso. Nararamdaman ng binata ang hirap ng ginagawa ng mga trabahador at masakit din para sa kanya nang malamang ganun ang nangyayari.
Matapos kausapin ni Roman ang mga manggagawa, bumalik ang mga ito sa trabaho. Pumayag na sila. Basta tuparin mo lang yung pangako mo sa kanila ha. Walang problema sa sahod. Hindi usapin para sa akin ang pera. Ang mahalaga, matapos ang trabaho at mabayaran sila ng tama. Ngayon hanapin mo ang kontraktor at iharap mo sa akin. Malakas ang kutob ko na may ginawang kabulastugan ng taong yon. Areglado, Emilio. Ako nang bahala doon. Mabait ka din naman pala eh. May sinasabi ka ba? Wala. Sige sir, lalakad na po ako ha. Pag-uusap ng dalawa. Buong araw na nag-antay si Emilio hanggang sa dumating si Roman kasama ang isang matabang lalaki. Halos hindi na ito makalakad sa sobrang laki ng tiyan. Sir Emilio, ito na po yung kontraktor. Fredo, yan ang anak ng may-ari ng gusali. Kakausapin ka daw niya. Wika ni Roman. Magandang hapon po, boss. Mabuti naman at napadalaw kayo. Ayan na po ang gawa namin. Ano, nagustuhan niyo ba? Gusto mong tignan ang loob? Hindi na kailangan. Maupo ka at siguraduhin mong wag masisira yung bangko. Ano po bang pag-uusapan natin? Tungkol po ba ito sa pera? Oo, tungkol sa pera. Pero bago yan, Roman, ipatawag mo muna ang mga tao para marinig nila ang sasabihin ko. Utos ni Emilio. Tinawag naman ni Roman ang mga tao. Habang hinihintay, nakita ni Emilio na pawis na ang kontraktor. Ang init talaga sa lugar na ito, ano? Sandali nga, lalabas muna ako para Hindi ka alis. Mupo ka dyan. Antayin mo ang mga tao at may pag-uusapan tayong mahalaga. Wika ni Emilio. Lalong pinagpawisan ang kontraktor at sa pagkakataong yun, hindi na siya mapakali. Lalo pa nang dumating si Roman kasama ang mga manggagawa. Mga kasama, kagaya ng sinabi ko, maghunos dili kayo at si Sir Emilio ang bahalang makipag-usap sa kanya. Wika ni Roman. Nagbulungan ang mga tao. Ramdam ni Emilio ang galit ng mga ito. Ngayon, Fredo, sabihin mo sa mga tao kung saan napunta ang sweldo nila. Umayos ka ng sagot kung ayaw mong magulpe. Tanong ni Emilio. Yung ba? Ibibigay ko naman eh. Kaso medyo nahuli lang. Kasi natalo ka sa sugal, hindi ba? Isa ka talagang malaking buhaya. Mabait akong tao. Kung si tatay ang kaharap mo, baka nakulong ka na. Ibalik mo ang pera ng mga tao at walang mangyayari sa'yo. Padali naman akong kausap. Sandali lang, kukunin ko sa sasakyan. Roman, samahan mo nga yung baboy na yan para masiguro kung tutupad siya sa usapan. Wika ni Emilio. Matapos yun, ibinigay naman ni Fredo ang sweldo ng mga tao. At kagaya ng pangako ni Emilio, hindi ito ginalaw ng mga manggagawa. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na yun pala ang magiging daan ng kanyang pagkakapahamak. Kinabukasan, nagising ito na sobrang sakit ng ulo. Marahang bumaba ng hagdan ng binata. Napansin naman ni Aling Tiray ang kilos nito. Anong nangyari sa'yo, iho? May nararamdaman ka bang kakaiba?
Tanong ni Aling Tiray. Hindi ko nga po alam, Aling Tiray. Bigla na lang sumakit yung ulo ko. Hindi naman ako uminom ng kagabi. Tugon ng binata. Sandali lang. Ipapatawag ko yung pamangking kong si Onad ha. Papatignan kita. Duda ako sa nangyayari eh. Kay Onad, yung kuba ho ba? Naku, Aling Tiray, wag na lang po. Mawawala din. Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil bigla itong nakaramdam ng pagsusuka. Dali-daling tumakbo papunta sa banyo ang binata at saktong paglabas nito ay kagad siyang nawala ng malay. Ilang minuto ang lumipas. Nagising si Emilio. Nakaupo sa tabi niya si Onad. Mabuti naman at gising ka na, Sir Emilio. Siya nga pala, ako si Onad, yung pamangkin ni Aling Tiray. Wika ni Onad. Dahan-dahang bumangon ang binata at hinawakan ang noo. May nakatapal na kung anong dahon na tinalian ng pulang panyo. Ano na naman tong nilagay mo sa ulo ko? Tanong ng binata. Nako iho, wag mong tatanggalin. Alam mo bang nakulam ka? Nakulam? Sino naman po ang gagawa sa akin nun? Saka pasensya na po ha. Hindi ako naniniwala sa mga ganun eh. Maliwala ka, Sir Emilio. Kinulam ka. Maaari ko bang malaman kung sinong mga nakagalit mo o taong may galit sa'yo? Tanong ni Onad. Napaisip ang binata dahil wala naman itong alam na nakagalit. Maliban kay Fredo. Wala naman akong nakagalit eh. Pero nagkaroon ako ng konting komprontasyon kagabi. Yung kontraktor, sino nga ba yon? Wika ni Emilio. Si Fredo, mukha namang walang alam sa kulam yung taong yun ah. Maaaring ang wala siyang alam sa kulam, pero pwede niya itong ipagawa sa iba. Magtiwala ka sa sinasabi ko, Sir Emilio. Maaaring ipinakulam ka ng taong yun. May punto si Onad, sir. Napahiya si Fredo kahapon eh. Kaya posibleng siya ang gumawa nito sa'yo. Naku, mabuti na lang at naagapang ka agad. Onad, may magagawa ka ba para kay Sir Emilio? Simple lang naman ang problemang to, tiye. Kailangan ko lang ng sapat na oras para hulihin ang mangkukulam na yun. Sandali lang. At ano namang gagawin ko? Wala kang gagawin. Papasanibing ko sa iyo yung kaluluwa ng mangkukulam para malaman kung sino siya at ano yung dahilan kung bakit niya ito ginawa sa iyo. Pasasanibin. Wala bang mangyayari sa aking masama niyan? Hindi mo mararamdaman yun dahil mawawalan ka ng malay habang nasa katawan mo ang kaluluwa ng mangkukulam kung sakaling mahuli natin siya. Pag-uusap ng mga ito. Maiging pinag-isipan ni Emilio ang sinasabi ni Onad. Para sa kanya, wala namang mawawala kung susubukan. At para kay Emilio, ang pagkakataong ito ay para mapatunayan kung totoo nga ba ang kulam. O sige, pumapayag na ako. Wika ni Emilio. Sandali lang, maghahanda lang ako. Tugon ni Onad. Matapos maghanda ay sinimulan na ni Onad ang pag-uusal ng mga dasal. Sabay ihip sa noo ni Emilio. Ilang sandali pa, nakaramdam ng antok ang binata. Bago ito tuluyang mawala ng malay, nadinig niya si Onad na magsabi ng, "Iniimbitahan na kitang pumasok." Wika ni Onad. At ang mga sumusunod na pangyayari
Base na sa salaysay ni Roman. Biglang dumilat si Emilio. Tinitigan ng masama si Onad. Alam kong ikaw na yan. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit mo kinukulam ang binatang to? Tanong ni Onad. At sino ka para magtanong sa akin ng ganyan? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang tanong ko ang sagutin mo. Simple lang ang dahilan. Gusto ko ang ginagawa ko. Tugon ng nakasanib. Biglang idiniin ni Onad ang hawak nitong patpat sa daliri ng binata. Napasigaw sa sakit ang nakasanib. Kung sabihin ko din sa'yo na gusto ko lang din ang ginagawa ko. Itigil mo yan at ipakita ang itsura mo. Huwag kang magtago sa liwanag. Hindi ko titigilan to hanggat hindi ka umaamin. Ano bang gusto mong malaman? Sino ang nag-utos sa'yo para kulamin ang binatang to? Ang kulit mo. Sinabi kong gusto ko lang ang ginagawa ko. Pag-uusap ng dalawa, muling idiniin ni Onad ang patpat at sa pagkakataong yun, naglulupasay na ang katawan ni Emilio. Ano? Makikipagmatigasang ka pa din ba? Tanong ni Onad. Oo na. Itigil mo na. Masakit. Aamin ako. Merong nag-utos sa akin. Si Fredo. Siya ang nagpakulam sa binata. Wika ng nakasanib. Napatingin si Onad kay Roman. Kagad nang nalaman ni Roman ang dapat gawin. Dali-dali itong lumabas ng tahanan upang puntahan ang kontraktor sa kanyang bahay. Maraming salamat sa pag-amin. Pero pasensya na. Hindi ko maaaring palampasin ang ginawa mo. Sana lang inisip mo yung mga maaaring mangyari bago ka pumayag sa alok ng taong yun. Ngayon, tanggalin mo ang itinanim mo sa katawan ng binatang to. Utos ni Onad. Nagpagpag ng katawan si Emilio at may kung anong binubunot. Matapos ay ginilit ni Onad ang leeg ni Emilio gamit ang hawak nitong patpat. Nangisay ang katawan ng binata at nawala ng malay. Ilang sandali pa ay nagising na ito. Teka, anong nangyari? Bakit ang sakit ng buong katawan ko? Tanong ni Emilio. Normal lang yan, pero ang mahalaga, wala nang sumpa ng mangkukulam sa katawan mo. Nalaman niyo ba kung sino ang may gawa? Aray ko, ang sakit ng katawan ko. Tama ang hinala natin. Si Fredo nga ang nagpakulam sa'yo. Pero wala ka nang dapat alalahanin dahil naroon na ngayon si Roman. Sana lang mahuli niya yung taong yun. Noon pa man, duda na talaga ako sa ugali ng taong yon. Pag-uusap ng tatlo. Maya-maya pa ay bumalik na si Roman. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nito nagawang abutan si Fredo. Pasensya na, Onad, Sir Emilio. Hindi ko na po naabutan si Fredo eh. Nakaalis na ng tinitirhan niya. Wika ni Roman. Ayos lang. Ako nang bahala sa kanya. Wika naman ni Onad. Paano mong nagawa yon, Onad? Yung alin? Yung patayin yung mangkukulam? Matagal akong nagsanay sa ganong gawain, Sir Emilio. Ikaw ang tatanungin ko. Ano ang nakita mo? Hindi ko na matandaan eh. Pero nananaginip ako
na may isang maliwanag na nilalang sa harapan ko na ginigilita ng leeg ang isang demonyo. Wika ni Emilio. Napangiti si Onad dahil alam nito kung ano ang ibig sabihin ng binata. Ngayon sir, naniniwala ka na ba sa mga mangkukulam? Sa kabila ng mga nangyari sa akin, siguro wala na akong dahilan para hindi maniwala. Eto Sir Emilio, isuot mo ang kwintas na yan. Habak de bala ang tawag. Galing sa mga kaibigan ko sa Negros. Mabisang pangontra sa kulam at palipad hangin. Nako, maraming salamat Onad ha. Mukhang kakailanganin ko nga ito. Dahil magtatagal pa ako sa lugar na ito Walang anuman sir. Asahan mong nandito lang kami kung kakailanganin mo ng tulong. Wika ni Onad. Matapos ang pangyayaring yun, mahigit 2 taong naglagi si Emilio sa lugar. Simula sa pagpapagawa ng gusali hanggang sa pagbabasbas nito. Si Onad na ang kinuha ni Emilio at kalaunan naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Dito na ikwento ni Onad ang lahat ng hirap na pinagdaanan mula sa pagsasanay bago niya narating ang kasalukuyang antas. Nagulat pa nga ang binata dahil hindi lang pala sa lugar na yung kilala si Onad kundi sa buong probinsya. Ni minsan ay hindi niya ito kinakitaan ng kayabangan o nadinig na nagyabang tungkol sa kakayanan. Isang bagay na nagustuhan ng binata sa kanya, maging na mga magulang ni Emilio. Sa pagdaan pa ng mga taon, naging matagumpay ang pangangasiwa ni Emilio ng negosyo ng mga magulang. Sa katunayan, nagpatayo pa sila ng ilan pang mga sangay sa lugar, maging sa mga karatig probinsya. Ngunit hindi lang nagtapos sa pagpapalakad ng negosyo ang binata. Naging saksi din ito sa mga ginagawang panggagamot ni Onad at dito niya napatunayan na hindi hadlang ang kapansanan sa pag-abot ng mga pangarap. Para kay Onad, nagsilbi itong inspirasyon upang mas maging matibay at para patunayan sa lahat na kaya niyang lamangan ang nagagawa ng mga normal na tao. Isa din sa mga napagtanto ni Emilio, mahabang panahon ang sinayang niya sa pag-asa lamang sa mga magulang. Nagsisisi ito dahil kung noon pa lamang pinakinggan niya ang payo ng ama, siguro ay mas malaking tagumpay pa ang nakamtan niya sa ngayon. Alam mo Sir Emilio, hindi pa naman huli ang lahat Buhay ka pa at hindi nawawala ng pag-asa at pagkakataon habang humihinga ka. Kaya lumabang ka lang. Wika ni Onad. Alam mo Onad, sa totoo lang, pinahanga mo talaga ako. Ngayon para tuloy ako nanliliit sa'yo Biruin mo kung tutusin. Mas may kapasidad ako sa'yo. Pero ikaw itong mas malayo ang narating. Tugon ni Emilio. Huwag mong sabihin yan Emilio. Lahat tayo may mga nakatakdang kapalaran. Kanya-kanyang larangan sa buhay. Tiyaga lang at huwag mong isipin yung sasabihin ng iba. Pag-uusap ng dalawa. Magpasa hanggang ngayon napapangiti na lamang si Emilio sa tuwing maaalala ang una nilang pagkikita ni Onad. Hindi niya akalain na magiging matalik na kaibigan ang isang albularyong kuba. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Yugo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo.
Lumaki si Hugo na walang kinikilalang mga magulang. Tanging lolo't lola lamang ang nakakasama. 8 buwang gulang pa lamang nang iwanan siya ng ama sa piling ng ina. At dahil sa kakulangang pinansyal, sinuong ng nanay ang buhay OFW. Masakit mang mawalay sa anak. Tiniis nito ang lahat, maitaguyod lamang ang bata. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, magbibinata na si Hugo. Ngunit sagad pa rin ang galit nito sa ama. Sa murang edad ay napilitan itong maghanap buhay para maalalayan ang ina na nasa malayo. Nais niya balang araw, makapiling na ang ina na matagal nang hinahanap-hanap. Ang hanap buhay naman ng lolo't lola ay paggawa ng puto na gawa sa kamuting kahoy. Uy tol, saan ka naman maglalako? Dinibdib mo na yung pagbebenta ng puto ah. Hindi ka na masyadong nakakasama sa tambayan. Wika ng kaibigang si Alberto. Pasensya na tol ha. Alam niyo namang hindi na kaya ni lolang maglako. Lalo pat palagi yung inaatake ng arthritis. Kahit si lolo, hindi na kaya yung maglakad ng malayo. Bumili ka na lang ng puto para mabilis ako makauwi. Tugon ni Hugo. O siya sige, magkano ba lahat yan? Bibilhin ko na. Andyan yung tropa sa may kamalig eh. Ipamigay mo na lang sa kanila. Ako na ang magbabayad. Naku, salamat tol ha. May sakit kasi yung lolo ko ngayon eh. Kailangan ko ding makauwi ng maaga. Ako na muna yung gagawa ng puto para bukas eh. Kaya salamat ha. Bukas ulit. Wika ni Hugo. Kinamayan niya ang kaibigan bilang pasasalamat. Natutuwa itong hinatid ang mga puto sa mga kaibigan na nakatambay doon sa kamalig. Nakangiti itong sumalubong sa lola na abala sa pagbabalat ng mga kamuting kahoy. Hapon na ng mga oras na ito. O apo, ubos na yung paninda mo. Maraming salamat sa Panginoon at nandito ka na. Apo, ako na ang magkukuskus nito ha. Magpahinga ka na roon. Bukas ng madaling araw na natin ito isasalang sa kugon. Nakaluto na rin ako ng hapunan nyo ng lolo mo. May sakit pa nga rin yan. Wika ni Lola Miding. Ayos lang po Lola. Naku, nasarapan po sila sa puto mo kaya inubos ng kaibigan ko eh. Lola, ikaw po yung magpahinga roon. Kaya ko na po yan. Saka, hayaan niyo pong ako na yung magkuskus. Sasakit na naman yung likod niyo eh. Mas mahihirapan po ko pag dalawa po kayo ni Lolong nagkasakit. Tugon ni Hugo. Halos maluha ang lola sa mga sinasabi ng apo at naramdaman nila ang pagmamahal nito. Tumayo na ang binata. Pinasok ang mga natapos ng balata na kamuting kahoy. Sabay na silang pumunta sa kusina. Mag-aalas 5 ng hapon at palubog na ang araw ng mga sandaling yun. Ilang sandali pa. Pinuntahan na ng binata ang silid ng lolo para hatidan ng makakain. Lolo, gising po muna kayo. Kakain po at iinom ng gamot. Wika ni Hugo. Ako po, wala akong ganang kumain. Ilagay mo lang dyan sa maliit na lamesa. Ako na lang ang babangon mamaya. Alalaya mo na lamang doon ang lola mo. Tugon ni Lolo Estoy. Lolo, nag-aalala po kami ni Lola sa kalagayan niyo. Gusto niyo po bang magpakonsulta? Tatawagan ko po si Mama para maalalayan niya tayo sa gastusin. Nilalagnat lang ako apo. Magiging maayos din ako. Pahinga lang siguro ang kulang. Ang lola mo ang isipin mo. Alam mo namang naging buhay na niya ang ilang taon na paggawa ng mga puto. Kaya hindi yan sanay na hindi gagawa. Huwag mo siyang hayaang kumilos mag-isa ha. May awa ang Diyos, bukas pwede na siguro kung gumayak.
Wika ng lolo. Wala nang nagawa ang binata kundi intindihin ang mga sinabi nito. Lumabas siya ng silid at pinuntahan ng lola para maalalayan sa paghahanda ng hapunan. Maaga na silang kumain upang maaga ding makapagpahinga. Nang matapos ang hapunan, nakagawian nito ang pagtawag sa ina batapos ang araw. Kinakamusta niya ito para masigurado na maayos ang lahat sa pamilya. Kinaumagahan mag-aalas 2 pa lamang ay bumangon na ito. Hindi na niya hinintay ang lola at hindi na din ito ginising. Kusa niyang trinabaho ang pagluluto ng puto. Sa ilang taong nakamasid sa lola sa mga tamang proseso, naging madali na para sa kanya ang gawin yun. Kahit wala ng superbisyon ng mga ito. Lumabas ang binata upang sigaan ang kugon na gawa sa putik. Lumang estilo ng kugon kung saan kailangang pasukan ng mga nagbabagang kahoy ang loob at painitin na mahigit sa kalahating oras. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yun. Habang nagsisiga, nakarinig si Yugo ng mga kaluskos. Nagtataka ito kung saan yun ang gagaling. Hinayaan na lamang ito ng binata at inisip na baka ligaw na hayop lamang yun. Dahil malapit sila sa gubat. Wala silang kapitbahay dahil ang kinatitirikan ng tahanan ay lupain mismo ng lolo't lola. Sa pagpapatuloy ng kwento, itinoon niya ang sarili sa ginagawa. Matapos magsiga sa kugon, hinanda na niya ang huhulmahan ng mga puto. Hawak ang planggana na puno ng kamoteng kahoy. Iniisa-isa niya ang lagay sa hulmahan. Ilang sandali lang ay naipasok na niya ang unang hanay at hinihintay itong maluto. Habang naghihintay, nagtimpla na muna ito ng kape. Biglang nabaling ang pansin sa puno malapit sa kugon. May nakaupo na malaking aso at nakaharap sa kanya. Ngunit imbes na matakot, nilapitan niya ito. Akmang hahawakan na sana nang bigla namang lumabas ang lola. Sa gulat ni Yugo, ganon din ang naramdaman ng kaharap kaya nataranta ito. Akmang tatakbo na sana nang mauntog ang nilalang sa puno. Sa lakas ng pagtama, halos mabuwal nito ang kahoy. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam din ng pagkabundol si Yugo kasabay ng biglaang pagtilapon. Halos mahimatay pa ito sa sakit na nararamdaman. Nagmamadali naman siyang pinabangon ng lola. Diyos ko, Yugo. Apo, ano bang nangyari? Apo! Apo! Wika ni Lola Miding. Tuluyan ang hinimatay si Yugo sa pagkataranta na matanda na nagising na din dahil sa lakas ng pagkakasigaw ng asawa. Dali-dali nilang dinala ang apo sa loob. Maiging sinuri kung ano ba talaga ang nangyari sa apo. Hindi makalma ang lola dahil hindi pa din bumabangon ang apo. Kahit hindi pa natatapos ang pagsasalang ng puto, minabuti na rin niyang magpatawag ng albularyo. May kalayuan ang bahay ng manggagamot. Ngunit tiniis ito ng lolo dahil sa labis na pag-aalala sa apo. Magbubukang liwayway na makabalik siya kasama ang albularyo. Habang papasok sa bakuran, huminto ang albularyo malapit sa malaking puno ng mangga. Nakitaan ito ng bakas ng hindi pangkaraniwang nilalang. Tahimik nitong dinama ang lugar kung saan nakita ang binata. Alaga ng engkanto. Nasaan ang abo mo, Estoy? Pakiramdam ko, may presensya ng engkanto sa lugar. Wika ni Mang Nando. Hindi namin alam ang nangyayari. Bigla na lamang siyang tumilapon. Nang patayuin ang asawa ko, inimatay na yung apo namin. Tugon ni Lolo Estoy.
Muling napatingin ang albularyo sa puno at biglang napayuko. May binibigkas itong mga kataga habang papalapit sa puno at may kinuha. Ilang sandaling katahimikan habang papasok ng tahanan. Nakita nitong nakahiga ang binata sa mahabang upuan habang ang lola ay nasa gilid nito. Lumapit ang albularyo at dinama ang pulso ni Hugo. Habang hawak ang kamay ng binata, dinampi niya ang palad sa noo nito. Doon pa lamang napansin ang malaking pasa. Hawak ang kung anong bagay na kinuha sa puno. Dinurog ito ng albularyo at pinahid sa pasa ni Hugo. "Estoy, kunan mo ko ng 7 dahon ng kasla at puting pantali. Napasa ng nilalang ang sakit na natamo nito bilang sumpa sa apo nyo. Hindi naman malaking pinsala, pero kapag nagising si Hugo, malaking gampanin ang pwedeng ipataw nito sa apo nyo. Ganun pa man, hindi ako ang makakapagpaliwanag. Siya mismo ang makakatuklas nun." Pagsasalaysay ni Mang Nando. Nang malapatan niya ito ng lunas, hindi kaagad nagising ang binata. Halos 3 araw na silang naghihintay. Kahit nag-aalala ang dalawang matanda, pinili nitong manalig sa mga sinabi ng manggagamot. Isang umaga, kusa itong nagising at naghanap ng makakain. Kaagad naman itong pinaghandaan ng dalawang matanda. Ilang sandali lang na makabalik na ang lakas. Dito na nagkwento ang binata. Habang hawak ang ulo, ikwinento nito ang mga nangyari at hindi naman makapaniwala ang dalawang matanda. Nanghingi na din ang lola ng kapatawaran nang malamang dahil pala sa kanya kung bakit nagkagano ng apo. Ayon pa kay Hugo, nakikipagkaibigan lamang ang nakitang elemento, kaya walang dapat ikatakot. Niyakap niya ang lolo't lola at nagpasalamat sa lahat ng pag-aalaga. Pinanatag niya ang kalooban ng mga ito at kung ano man ang dulot o bunga ng mga nangyari, sisikapin niyang mabalanse at hihingi ng gabay sa dalawang matanda, lalo na sa mga nakaatang nagampanin na ipinagkaloob ng nilalang dahil sa pinakita niyang katapangan. Ang tanging hangad lamang nito ay magampanan ng binata ng maayos sa gabay ng alaga ng nilalang na minsang nakaharap sa tapat ng puno ng mangga. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.